Hello mga ka-senior, nandito tayo sa farm at ibang gagawin ni Senior Behero ngayon. Tayo ngayon yung magiging senior kusinero. And today we will be preparing a age-old procedure of making burong mustasa. So ito yung mustasa. Natutunan ko to sa aking Lola Sinta na dahil nagagawa sila lagi ng burong mustasa. So ibuburo natin siya and gagawa din tayo pag naburo na natin ng special Caviteño dish. Ito yung burong mustasa with egg. So masarap siya. So samahan niyo as we create a special burong mustasa using fresh mustasa from the market. Tara! So hello again, ito na nga yung nabili nating mustasa from the market. Ginagawa namin procedure na to pag mura ang mustasa. Ngayon bumaba na ng 60 pesos per kilo. So pwede din siyang gawing burong mustasa. Bumili tayo ng 1 kilong mustasa kahapon sa market. At ito ang gagawin natin, buburuhin natin. Ang unang procedure natin would be to make sure na linisin natin maigi siya para pag binuro natin is madali na natin siyang hindi na kailangan linisin pa muli. So, procedure natin, first procedure, clean the mustasa. So, ang una natin procedure is lilinisin natin ang mustasa na napili natin. So, medyo may konti pa siyang lupa-lupa dahil galing siya siyempre sa lupa at hinarvest. So, lilinisin natin ang mustasa. Lagyan muna natin siya ng tubig. So ito na nga at ating hinuhugasan ng mustasa. Make sure na matanggal nyo lahat ng mga dumi sa loob, lalo yung mga nasa kaloob-looban. Ginagawa ko dalawang beses ko siyang huhugasan. Unang hugas pa lang ito. Unang hugas pa lang ito. So ito na nga yung pangalawang hugas natin para masiguro natin na malinis ang ating mustasa na ating gagamitin sa pagbuburo. At mas siguraduhin natin matanggal yung ibang mga lupa-lupa. At ito rin time na pagtatanggalin yung mga dahon na medyo nalusaw na dahil baka ka-apekto yan sa ating pagbuburo. Ayan o. Ganda ng mustasa. Ang sarap nito pag niluto natin sa itlog na may kamatis, sibuyas at saka mustasa. Ang sarap-sarap niya. At gagawa rin siguro tayo ng ginisang baboy sa mustasa na another dish dito sa Cavite. Medyo malinis na. Ang susunod natin gagawin ay patutuyuin natin ang dahon na hinugasan natin mustasa. So isasampay natin siya para tayo nagsasampay ng damit. Ang kailangan natin is medyo matuyo siya at maganda ng kote para pag binuro natin mamaya maganda siya at malambot siya pag naburo na. So yan, no? Para lang kayo nagsasampay ng damit. So gagawin natin ito sa lahat ng ating hinugasang mustasa. Yan ang ating binilad na mustasa. Ang ganda. Patutuyin natin yan. Maya konti. Pwede na natin siyang kunan. Kailangan lang natin matuyo siya at medyo ng konti. Mag-crumple ng konti. Yan yung binuro natin na sinampay. Ang ganda. Oh. Maya konti at matutuyo na yan. Pwede na natin siyang gamitin. So, ang next natin gagawin maglugaw. Yun yung magbuburo sa gagawin natin mustasa. So parang sa similar din sa procedure ng mga Kapampangan. So for every 1 kilo, kailangan natin ng kalahating cup na rice at ito yung lulugaw natin. So ito yung lulutuan natin, hugasan muna natin siya. At kasaka natin siya ilulugaw. So ito, hugasan na natin ang ating bigas. So, pwede na siguro mga isang hugas lang yan dahil
Yan. At talagyan na natin sa siguro doon sa ano, mga 1 liter tubig lang muna dahil ulit, 2 beses natin siya ilulugaw. I-blender natin siya and then ilulugaw natin sa ilo. Dahil kailangan natin talaga is pino yung ating gagamitin sa pagbuburo natin. Yan, at isasaklang natin ang ating lugaw. Hintayin natin siyang maluto. At pagkatapos, i-blender natin siya at ilulugaw natin siya ulit. So, hintay-hintay lang natin, ha? Yan, kumukulo ng ating lugaw. Hintay natin lumambot ang bigas. Ayan. Naman yung ating binilad kanina sa araw. Malapit na siyang matuyo at nalalanta na siya. Yun ang kailangan natin. Medyo lanta siya ng konti bago natin siya buruhin. Binubusan natin maigi yung bigas para malambot siya pag binlender natin. Kailangan kasi natin ilagay malambot na malambot doon sa pagbuburo natin para walang matigas na portion. So yun, palambutin pa natin ng konti and then pagkatapos yan, palalamigin muna natin ng konti and then blender natin. Then ilulugaw ulit natin siya. Tapos ng ating unang paglulugaw, palalamigin lang natin ng konti, i-blender natin, then ilulugaw natin ulit siya. Hello again folks, at naluto ng ating lugaw. Ang ating gagawin ay i-blender natin ang ating lugaw para mas madurog siyang lalo. So lalagyan natin siya sa blender. At atin siyang i-blender ng halos mapino siya. Yan. Dahan-dahan ang ating lagay sa ating blender para madurog ang ating lugaw. Yan, hindi pa niya mapipino siya maigi. Para maging parang halos liquid siya. At ito na nga, halos nadurog ng ating blender na lugaw. At ibabalik natin siya uli sa ating lutuan. Yan, no? Parang paste siya. At yan iluluto uli natin. Yun na yung ating gagamitin sa ating paggagawa ng pangburo. Blender at ilulugaw natin siya ulit. Yan. Ilulugaw natin siya ulit. Hindi naman natin kailangan dahil durog na siya. So, hintay lang natin halos parang mag milky white na siya at yan pwede na. Palalamigin lang natin at yan ang ating ilalagay doon sa ating mustasa kasama ang asin. Lalagyan natin ng asin. Hintay-hintay na lang natin kumulo. Medyo tiyo na at nalanta na. Pwede na natin siyang kunin at hindi natin kailangan yung lantang-lanta. So yan. Kukunin na natin siya. Pwede na to. At buburuhin na natin ang mustasa. Ito ng ating pinatuyo at natuyo at medyo nalantang mustasa. Ito ang kailangan natin. Dapat wala siyang water content dahil mag-contaminate siya. Yun ang importante doon. Pwede na yung buruhin pag naluto na yung ating lugaw at napalaping yun natin. Ito na uli yung ating lugaw at halos milky white na siya. Hihintayin lang natin siyang kumulo at pwede na natin patayin. Dahil luto na naman yan. Yan o.
Pagkat patay, palalamigin natin siya. Hindi tayo pwede maglagay na mainit. Dapat room temperature ang ilalagay natin sa buro. Otherwise, maluluto siya ang ating dahon at mawala yung lutong. So yan, sumusubo na. At halos durog na ang ating lugaw. Pag ganyan kumulo, pwede na natin patayin. So patayin na natin apoy. At palalamigin natin. So tatakpan natin hanggang siya ay lumamig. Hindi natin pwedeng ilagay hanggat hindi siya malamig. Hintayin na natin. So maya konti, mga 1 oras malamig na yan. So hi uli, at ngayon gagawin na natin ang paggagawa ng buro. Buburuhin na natin ang mustasa. Una, kailangan talaga ng container na medyo dry para walang tubig. Punasan yung maigi. At kailangan din natin ng ating makalahating cup ng asin. Siyempre, naandito yung ating mustasa kanina at ang ating ginawang lugaw paste. So, madali lang itong procedure na to. Ang gagawin natin is ilalagay lang natin ang ating mga mustasa dito sa ating container. Yan. Layering lang, ile-layer natin. Dapat kasi yan mapuno ng and then bubudburan natin ng asin. And then lalagay ulit natin yung mustasa. Yan. Madali lang naman. Lagay natin ulit yung mustasa. And then, lalagyan ulit natin asin. Ito lang naman kasimple. And then, lagay natin ang lahat ng mustasa. Yan, diba? Simple lang naman. Okay. So, dapat medyo malaking container nyo para pag binuhos natin yung sabaw ng ating lugaw, makover siya lahat. So next natin would be ito yung lugaw natin kanina. Yan, no? Haluin pa rin maigi. Yan, no? Ano na siya? Halos ready na siya. Hindi na kailangan salahin siya dahil hindi naman na masarap sa sa buro. May konti-konting parang solid na konti na malambot. At ibubuhos na natin ang ating buro. Yan, no? Ganun lang naman. Yan, diba? Yun. At na-cover na natin ang ating mustasa. Siguraduhin nyo nakalubog lahat para walang ma-ferment siya talaga properly. Yan. Tutulak pa natin para huwag lumutan yung ibang portion. So ito na yung ating buro mustasa. Yan yung ating gagawing buro mustasa. Napakasarap niyan. So after 7 days, titignan natin kung ano mangyayari. So ginagawa ko sa kanya para siguradong nakalubog lahat. Nilalagyan ko siya ng ganyan para itutulak pababa yung mga mustasa natin at para siguradong nakababad siya. So, yung tasa ang magtutulak doon sa mga mustasa. Yan. Tingnan natin after 7 days kung anong mangyayari. Okay folks, naburo na natin ng mga 4 days yung ating mustasa. At una ko nabanggit 7 days pero pag 4 days pwede na siya malutong-lutong siya. So ipapakita ko na sa inyo ang ating burong mustasa after 4 days yan, no? Ang sarap. Ang bango niyan, ha? Pwede yung gamitin sa prito, pwede siyang gamitin sa baboy sa mustasa, pwede siyang gamitin sa sinigang na sa miso. Pero ngayon gagawa tayo ng isang recipe na paborito namin, yung itlog sa burong mustasa. So gagawa tayo noon ngayon. Ito na ang ating ginawang buro mustasa. Yan, nasarap. Ang bango. Yan, nakikita niyo ba yan? So, iluluto natin siya ngayon. So, magluluto tayo ngayon. So, ngayon, magluluto tayo ng isang recipe. Tusing buro mustasa. Sarap niya, oh. Hi folks, as I mentioned, magluluto nga tayo ng isa sa ating
paboritong breakfast na yung ginawa nating burong mustasa. So madali lang siya at ituturo ko sa kanyo. So ayun, hindi na tayo senior biyahero kundi senior kusinero. Madali lang naman ingredients. Ito yung ating burong mustasa. Yan, mga 1 cup to. Chinap natin yung burong mustasa. Tinanggal natin yung sabaw at ginayat natin ng ganito. And then we have 1 medium-sized onion at saka 2 medium-sized tomato na chinap din natin. Kasama na natin. And then we have bawang, salt and pepper to taste, at meron tayong 3 itlog. So, itong 3 itlog, ating babatihin yan. At ito ang ating gagamitin sa ating pagluluto ng burong mustasa na may itlog. Breakfast favorite natin. So, magluto na tayo. Tara na. At ituturo ko sa kanyo ang napakasimple pagluluto. So, magluto na tayo ng ating itlog sa burong mustasa. Ang unahin natin ay lagyan ng mantika ang ating pan. Yan. Pwede na yan. And then, una nating ilalagay ang ating bawang. Yan, no? Bango ng bawang. Pagkatapos ang bawang ay sabay na natin ilalagay ang kamatis at sibuyas. Bango. At ito yung time na naglalagay na rin ako ng seasoning ng asin at paminta. Lalagyan din natin ang ating itlog ng asin at paminta para may lasa din siya. Patin uli natin. Ayan, no? Bango nito. Sarap nito. Pwede na rin natin ihalo ang ating mustasa para maluto siya. Bango. Hayaan natin siya malanta. Medyo dadagan natin ng asin at paminta. Although yung ating mustasa ay may asin na siya dahil nung binuro natin, lagyan natin ng asin. Ayan, ang bango. Nakita niyo ba? Kung naamoy niya, bango-bango niya. Sarap niya, sarap nito. Kaya lang natin maluto ang konti ang ating mustasa at ang ating mga kulay. Sarap. Napakakulay niya, oh. Napansin niyo ba? Ate, hindi lang siya ulam, pwedeng ito na lang yung kainin nyo dahil vegetables naman siya lahat. Halos, tsaka itlog. Tsaka yung mustasa natin na ginawa natin. Ang bango-bango niya. Medyo fermented siya kaya merong kakaibang lasa siya. Hindi lang natin mawala ng konti yung liquid bago natin ilagay ang itlog. Pero sa akin medyo okay na yung ganyang mga kamatis at sibuyas na medyo hindi siya masyadong luto. So mas masarap siya.
pagkakataon to, medyo patinuli natin ang ating itlog na nilagay natin ng konting asin at paminta. At pwede na natin siyang ilagay dito. Ganyan naman, no? Sarap. Paglagay niyo, huwag niyo munang haluin dahil hintayin natin maluto ang ating itlog kasama yung mustasa. Sarap. Yan ang omelette na napakasarap. Huwag muna natin haluin at hintayin natin maluto ng konti ang ating itlog. Namoy niyo ba? Ang bango-bango niya. So, pwede na natin haluin ng konti. Ano? Mahalo na yung ating itlog sa ating buro. Sarap to mamaya sa kanin o kaya sa sinangag. Parang gusto nang kumain. Niluluto na yung ating itlog. At nakikita nyo ba yung ating mustasa. Yan, no? Sarap. Yan naman mustasa yung luto na dahil na-fermented na siya. Malapit na itong maluto. Kapag nakita natin na medyo luto na yung ating itlog. Ang iba hindi hinahalo. Pwede nyo rin kasi parang torta style. Pero mas gusto ko yung ganito, medyo buhag-hag dahil mas masarap ito. Nakikita nyo ba? Sarap, oh. Umuusok-usok. Sa ganitong pagkakataon, medyo luto na siya. At nakita nyo yung mixture natin. Napakasarap at napakabango. So, papatayin na natin at luto na ang ating burong mustasa na may itlog. Yan o, nakita nyo, ang sarap-sarap at ang bango-bango. Patayin na natin ang apoy at tikman na natin ang ating nilutong itlog sa burong mustasa. At ito na ang ating nilutong burong mustasa na may itlog. Sarap dito. Titikman natin. So ngayon, it's tikiman time. Titikman natin ang ating nilutong burong mustasa na may itlog. Sarap. Yun pa lang natatakam na ako. Ano? Napaka-crispy ng ating gulay at ang sarap ng ating burong mustasa. Panalo. Sarap na sa kanin. Panalo. Hello again, folks. So, habang kumakain tayo ng napakasarap na burong mustasa, tapos natin lutuin. I guess I have to end my vlog here. Ang pinakita natin ngayon ay kung paano paggawa ng burong mustasa. Napakadali lang naman ng proseso. Kapag season ng mustasa, yan ang kilo niya is mga 50 to 60 kilo. Bumili kayo at iburo nyo. Madali lang naman ng procedure. Linisin nyo maigi and then ibilad nyo. Pag natuyo at medyo nalanta ng konti, gumawa kayo ng lugaw. Ginagawa natin, dalawang beses rin gumawa ng lugaw.
Una yung naglugaw muna tayo, tapos blender natin at then naglugaw muli. And then pinalamig natin siya. Nung malamig na, saka natin ginawa yung pagbuburo. So make sure na walang natuyo lahat ang inyong gagamitan, ang inyong kamay, ang inyong container. So ilagay yung mustasa na tuyo din sa container, budburan ng asin. Depende sa inyo kung gaano karaming asin, pero ako pag 1 kilong mustasa, mga kalahating cup ng asin. So i-layer nyo lang mustasa, asin, and then lagyan nyo ng ibuhos nyo yung buro. Pwede nyo siyang salain, basta siguraduhin nyo na wala masyadong bits na yung buro. At yun ang magiging, wala nang bits na yung lugaw nyo, yun ang magiging magbuburo sa inyo. So after 3 to 4 days, naburo na siya, and then pwede nyo na siyang gamitin sa inyong pagluluto. Tulad ng ginawa natin, nagluto tayo ng itlog na may mustasa. Pwede rin gawin siyang sausawan at pwede nyo siyang iluto sa baboy sa mustasa. So ang tinuro natin kung paano magluto ng itlog sa buro mustasa, madali lang siya. Mag-isa ng bawang, sibuyas, kamatis, isama yung ginayat na buro ng mustasa. I-season nyo. Lagyan ng, pag medyo nalanta na yung gulay, ilagay nyo yung burong mustasa, yung itlog at halu-haluin. At yun, meron na kayong napakasarap na pang-ulam sa breakfast o kaya sa lunch or any season. Actually, pwede naman kainin ito as is eh. So, yun. At nakagawa na tayo ng ating napakasarap na burong mustasa. Nakakainin uli natin. So, with that, ito yung ating adventure ngayon. Nasa bahay lang tayo, nagluluto dito sa farm. Masarap. Thank you very much for watching. Sorry, nasasalta ako habang makain. Napakasarap ka rin. So may mga iba pa tayong ituturuan ng mga old age Filipino recipes na natutunan ko sa lola ko. So kung di man tayo magbiyahe, magtuturo tayo ng mga food adventures na gagawin as senior kusinera. So maraming salamat sa panonood. Travel while you can or cook while you can. Thank you very much for watching. Until our next vlog. See you soon.